Hindi ko ho alam, mga kababayan, kung bakit sila natutuwa diyan. Ano po? Hindi ko alam kung ano ang kinatutuwa nila doon. Halata naman, dehado lalo sila doon, mga kababayan. Mamaya po ipapaliwanag natin yan dito sa ating channel. Game, umpisahan po muna natin, mga bossing. Ano? Umpisahan po natin, mga kababayan, dito muna kay Lord. May sinasabi si Lord eh. Ano? May sinasabi si Lord. Kaya daw po, o planado daw po, mga kababayan. Naku po, hindi ito. Mamaya na yan. Mamaya yan, oh. Mamaya, Presidente, House Speaker at Senate President. Mamaya natin pag-usapan niya. Kay Lord muna tayo. Ano po? Sabi ni Lord, Kulang ito. Yan, si Lord. Kasado na daw ho kasi daw, mga kababayan, yung pagpapatawag doon sa mga vlogger ni Duterte sa Kongreso. Ano po? Sinasabi ni Lord na kaya daw pinatawag, para daw po ikulong yung mga vlogger ni Duterte. Mga bossing. Sino po ba ang nakita nyong gigil na gigil magpa-contempt doon? Di ba yung yung nagsasabi na walang West Philippine Sea? Di ba siya ang nanggigigil na ipa-contempt po yung yung isa sa kritiko ng dating Pangulong Duterte? Mga kababayan? Paano masasabi ni Lord na ikukulong agad yung mga DDS vloggers o yung mga vlogger ni Duterte? Pakinggan niyo po si Lord, mga bossing. So ayan na nga mga kababayan, impeach na po si BP Sara Duterte. Ay, kosak. Ang sakit naman. Galing po ayan po. Baka sabihin nyo, fake news pa ako. Si Lord na ang nagsasabi, mga bossing, na impeach na ang Vice Presidente sa House of Representatives. Ano po? Tuloy mo, Lord. Sa Kamara. Alam niyo mga kababayan, na-realize ko lang ito. Kaya pala kahapon, ginawa yung vloggers hearing sa Kamara. Sa tingin ko, ang plano nila, ikulong yung mga vloggers. Sa tingin ko, ang plano nila, ikulong yung mga vloggers. Di nagwala naman yung sambayan ng Pilipino kung ikukulong lang walang dahilan yung mga yun. Di ba? Sa tingin ko naman, mabubwisit o mawawala ng tiwala kami. Pati kami, kahit na alam namin na yung mga vlogger ni Duterte hindi pabor lagi sa sinasabi namin. Magagalit kami noon kung ikukulong lang sila ng walang kaano-ano. Bakit to, mga kababayan? Tayo naman po, mga bossing, gusto natin yung pantay na pagtrato. Di ba nga sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan si walang West Philippine Sea. Ang unang nanggigigil na mag-contempt ho, mga kababayan. Dahil sinabihan siyang manlilin lang opinion ni Recto. Manlilin lang si Marcoleta. Di ba? Sabi ni Jerry Molina, tawa na kayo pero magbubunga yan ng kaguluhan dahil hindi papayag ang taong bayan. Ay nako. Sige na, manggulo na kayo. Manggulo na kayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung gulo ninyo. Gusto ko kasama kayong lahat, Gusto ko makikita ko kayong lahat na nagsasabi na magkakagulo ang bayan. Gusto ko yan, Manggulo kayo. Yung sumugod kayo sa Malacanang. Sige, gawin nyo. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagbabanta nyo ng panggugulo sa bayan. Nako. Baka magkusa pa ang mamamayang Pilipino na nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Na etong mga DDS, manggugulo daw sila.
susugurin daw ang Pangulo doon sa Malacanang. Pupunuin daw yung Mendiola. Baka mamaya, sige, tapatan natin, tignan natin yung panggugulong gagawin nila. To. Di ba? Baka mamaya, wala din kayo doon. Baka mamaya, nanggugulo lang kayo sa comment section. Wala. No? Kasi po, mula dating Pangulo, na hamon ng, ano daw yon? Duelo. Hindi naman dumating. Anak ng dating Pangulo, mananampal, wala namang ginawa. Etong mga vlogger ninyo, sabik daw sila at ready na makita yung mga congressman. Hindi naman nagpakita. Baka kayo ding mga supporter, hanggang dyan lang kayo, ha? Gusto namin makita yung panggugulong sinasabi ninyo. Tuloy. Para hindi makapagsalita sa impeachment na gagawin nila ngayon. Kasi para hindi makapagsalita. Bakit? Kasali ba sila doon sa boboto sa Kongreso? Ha? Wala din ho, mga kababayan. Yung sinasabi nila, o yung sinasabi ni Lord, mga bossing, na ikukulong, malawak na. Siguro, nahawa na kay Kibuloy. Pangkalawakan na din po yung mga pinag-iisip. Ano ho? Dahil siguro, ngayon, ipinagtatanggol niya si Buloyski na dati galit siya kay Buloyski. Siguro, kakasama kay Buloyski, atin ng universe, o dapat yung utak ko pang universe na din. Mga kababayan. Di ba? May binanggit siya dito no? May binanggit siya dito about sa vice-presidente. pag nakulungan naman, kukunin ng cellphone, bawal ang cellphone sa loob, 'di ba? So, Hindi sa vice-presidente. Naalala nyo, mga kababayan, nung nandoon sa loob ng kulungan, yan. Yan yung term na ginagamit nila no? Detention facility ang vice-presidente. Nandoon si Zulaika Lopez. Pero kaninang umaga nakita ko parang merong silang parangal or something doon sa Office of the Vice President. Masasaya pa yung mukha no? Tapos kala ko nga resign na si Zulaika Lopez Yung pala nakita ko nandun pa din. Masasaya mukha nila. Hindi ko lang alam ngayon kung masaya pa. Hindi ko lang alam ngayon kung masaya. Di ho ba kumpleto gadget sila doon? Bawal pala. Pero nagpasok ng mga gadget ang vice-presidente. Talaga palang kapag ka ganun, lalabag. Lalabag sa mga batas. Ano po? Di ba nag-live stream pa sila doon? Pinatay nila yung ilaw. Patay na. Tapos sabi sa madlang people, pinatayan po kami ng ilaw dito. Tapos may kumatok na pulis. Pwede po bang paki-on yung ilaw? Kasi nasa loob nila. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. So, hindi ho makakapag-post, hindi ho makakapag-live. Ang problema sa mautak po itong mga vloggers na ating mga bayani. Mautak kaya pala hindi na ipagtanggol o ayaw ipagtanggol yung kanilang sarili o ayaw umattend doon kasi baka masampal sila ng katotohanan. Ako kung mautak ako, mga kababayan, pupunta ako doon. Ipapahiya ko yung mga congressman na yan. Sa abot ng aking nalalaman. Bakit hindi ginamit doon yung utak? At dumiretso doon sa kaisipan na ikukulong kami. Tapos mamukat-mukat mo, mga bossing, ang nanggagalaiting magkulong, si walang West Philippine Sea, si Marcoleta. Di ba? Sa ating bayan. At naunahan nila papunta sa Supreme Court. Kaya, alam mo, mga kababayan, pag ikaw hindi pa nagising sa ginawa nilang to, ewan ko na lang. Kilala nyo kung sino kayong mga kinakausap ko. Yung mga DDS daw. Pag hindi pa daw kayo
nagising. Diyos ko po, ayan pa nga ang himbig ng tulog ng mga DDS. Kaliwat kanan na yung tinatanong ang Vice Presidente, hindi masagot yung mga confidential funds, etc. etc. Di ba? Gusto nyo nga yan eh. Tulog na tulog sila. Yung mga himbing na himbing ang pagkakatulog at nakabuka, yung mga bunganga. Di ba? Diyos ko, mga kababayan. Anyway, tigilan na ho natin si Lord, mga bossing. Baka may mga hearing pa susunod yan. O baka sa March, siya naman po ang malay nyo, di ba? May mga kaso yan. Anyway,